Good morning. Morning po. My dear brothers and sisters, it is very easy to say, well, there are still 99. Why look for one? It's easy to say that until you realize that you are the lost one. Kasi kumisan hindi natin nakikita yun na tayo pala yung nawawala. And here in the gospel, there are several points for reflection that I offer to you. Number one is that God notices the one who is missing. God notices the one who is missing. He knows, Jesus knows that the flock is not complete. So sa makatuwid, sa Diyos, kahit yung isa, mahalaga. Hindi lamang yung 99 ang importante, pati yung iisang nawawala, mahalaga. That is why Jesus looked for the lost sheep, even if it is just one. Because God will not be happy if there is someone missing. Hindi ba maganda yung feeling na halimbawa nagkaroon kayo ng party, marami na mga Christmas party ngayon, ano? Okay? Pagkatapos hindi kayo naka-attend. And then, kinabukasan, nagkita-kita uli kayo, sabi ng mga kasama mo, "Uy, bakit wala ka kagabi? Hinihintay ka naming dumating. Na-miss ka namin." Di ba? Maganda yung pakiramdam na ganun Kesa dun sa nakita-kita kayo kinabukasan, wala man lang kumikibo. Wala man lang nagsasabing na-miss ka namin. Sometimes, it gives us happiness to be missed. Kaya paminsan-minsan nagtatago ako no? Para ma-miss nyo ko, no? Iyon, sa Diyos, ang bawat isa mahalaga. Kaya gusto niyang kumpleto. At kaya hinanap ni Jesus yung nawawala. At nung makita niya yung nawawala, hindi niya ito pinagalitan. Hindi niya ito pinagalitan. Ikaw, sinabi ko na sa iyong huwag kang hihiwalay sa amin. Tingnan mo, naubos yung oras ko sa kahahanap sa iyo. Hindi ganun si Jesus. Hinahanap niya hindi para pagalitan, kundi para ibalik sa kawan. And finally, those who are left inside should learn from the example of Jesus to seek the one that is lost. Alam niyo, kahapon po, piyesta, no? Ang dami-daming tao sa loob ng katedral. Diyos ko, buti nga lang hindi nagkapalitan ng mga mukha no? Puno ang lahat ng mga misa, lalo na yung 12:10, yung misa ng kardinal. At meron pang mga tao sa labas. Ang dami-daming tao sa loob ng mga simbahan. But, take note, much as there are many people inside the church, there are also as many or even more people who don't go to church. Huwag tayo mapapa-impress kaagad-agad kapag nakita nating puno ang simbahan. Kasi marami pa rin ang wala sa simbahan. Now, it is our duty as people inside to look and invite those people who are outside. Because the true measure of a church is not how many are already inside, but how much we care for those outside. Huwag niyo sabihin, di bale, puno naman na simbahan no?
pansinin nyo, mas marami yung wala kesa nasa loob. Mas marami yung nasa labas kesa nasa loob. At katulad ni Jesus, dapat din natin silang anyayahan. Dapat din natin silang akayin. Dapat din natin silang dalhin sa loob ng simbahan. Sila rin yung parang nawawalang tupa. Hindi natin sila hahanapin para ipakita natin kung gaano tayo kabanal, ha? Okay, that's a warning. We should not carry a self-righteousness in our hearts. Hoy, halika, tularan mo ko, nasa loob na ako ng simbahan. Hindi. No. With all humility, with all kindness, we should invite to the church those who are still outside. Nang sa ganon, sama-sama tayong sasamba sa Diyos. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Tandaan natin, ang bawat isa ay mahalaga at masaya ang Diyos kapag kumpleto ang kanyang pamilya. Amen.